Alas 5 ng umaga na magising si Anika kinabukasan. Maingat siyang bumangon sa kama para hindi na magising ang kanyang ama. Sigurado kasi, hindi siya nito papayagan mag-ikot sa mansyon ng ganoong oras. Kailangan din ng bilisan dahil alam niya, 30 minuto na lamang at babago na rin ang kanyang papa para magtungo sa kusina. Nakakabingi ang katahimikan na makalabas siya ng silid nila. At habang naglalakad pabalik sa servants' quarters at papasok sa mansyon, hindi na madilim sa paligid dahil maliwanag na ang kalangitan para sa papalapit na pagsikat ng araw. Kaya nakikita ni Anika ang paligid niya. Pagbukas niya ng glass door na nag-uugnay sa labas ng bahay at sa servants' quarters, ay narinig niya kaagad ang mabining lagaslas ng tubig. Curious siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Nakarating siya sa open staircase at namilog ang mga mata na makita ang indoor water fountain sa gilid niyon. Wow, social talaga. Maingat na humakbang si Anika sa mga baitang at nakita na himbis na sarado ay salamin na nagsisilbing pader ang bahagyang iyon ng mansyon. Kaya kitang-kita ang malaking swimming pool at garden sa labas. Beyond the pool and garden, she can see the sky. Mukhang sisilangan nakaharap ang staircase dahil nakikita na niya ang tanda ng papasikat na araw. Kung hindi lamang talaga siya mapapagalitan kapag nahuling nakatayo roon, hihintayin niya ang sunrise. Pero dahil pumuslit lamang siya, kaya tumilikod siya sa siniri na iyon at nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Maluwag at malamig sa mata ang ikalawang palapag ng mansyon. Sa bungad ng staircase ay may malubag na tila living room na kompleto sa sofa set at flat screen television na nakadikit sa pader. Pagkalampas doon ay maluwag na hallway. Kada 4 na pinto ay may open area sa magkabilang gilid patungo sa mga terrace. Siyempre, hindi tinangka ni Anika na magbukas ng pinto. That's the line she will never cross without permission. Ang kanilang ginawa ay maglakad diretso sa dulong pinto at ang makita ang kalugong na terrace na yon ay doon na siya nagtungo. Napahugot ang malalim na paghinga si Anika nang humampas sa mukha niya malakas sa hangin. Napangiti siya at ipinikit ang mga mata. Paradise! Usal niya sa sarili. Patagal siya sa ganoong ayos na minarinig siyang kaluskos mula sa kaliwa niya. Nawala ang ngiti ni Anika at mabilis na napadilat. Kasabay ng tulog na binuksang pinto. Nalalaki ang mga matang napalingon siya. Sumikdo ang puso niya at ang lamig nang biglang sumulpot mula sa nakabukas na pinto ang isang matangkad at morenong lalaki. He's not wearing anything other than the pajama bottoms clinging low on his hips. Magandang pangangatawan nito. Wala mang muscle, pero hindi rin sobrang payat. He was lean and he looks young. Marahil ilang taon lang ang tanda nito sa kanya. Bago pa siya makakilos upang tumalilis ng takbo palayo roon, ay napatingin na sa kanya ang lalaki. Nasa lubong ni Anika ang mga mata nito na kulay light gray. Natigilan siya. Hindi dahil sa kakaibang kulay ng mga mata ng lalaki, na hindi tugma sa itim na buhok at morenong balat ito, kung hindi dahil sa katotohanang malamig at walang emosyon ang mga matang iyon. Kumarap siya at nalang niya napagmasdan ng kabuuan ng mukha ng lalaki. Hanggang batok at lampas sa mga tenga, ang haba ng alon-alon nitong buhok. Makapal ang mga kilay nito, subalit maganda ang hugis. Ang mga mata ng lalaki ay napaparesan ng makakapalapilik mata sa taas at ibaba. Ang ilong nito matangos at aristocratic, at ang mga labi ay makurba at mapupula. He was beautiful, the most beautiful man she had ever seen in her young life. Subalit mukhang manikin ang lalaki kaysa tao, dahil katulad sa mga mata nito, ay walang mababasang emosyon sa gwapong mukha. Sa kung anong kadahilanan, ay nagdulot iyon ng kurot sa puso ni Anika. Because how could someone so beautiful be so cold? Bigla ay parang nais niyang haplusin ang balat ng lalaki upang malaman kung mainit ba ang balat nito o kasing libig ba ng iyon mga mata. Kumunot ang noo ng lalaki. What are you doing? Tanong nito.
sa malamig at aruganteng tinig. Napakurap sa Anika at noon na pagtanto na mas malapit na siya sa lalaki kaysa kanina. Katunayan, ay nakaangat pa ang kamay niya at tila haplasin ang mukha nito. Namilog ang mga mata niya at ang hihilakbot na napaatras. Ano ba nangyari sa kanya? Kusang gumalaw ang katawan niya. Bago pa niya napagana ang isip niya, muli niyang sinalubong ang mga mata ng lalaki na ngayon ay matiim na nakatitig sa kanya. I'm sorry, usal ni Anika. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at kumaripas ang takbo palayo roon, pababa sa hagdan at pabalik sa servants' quarters. Pero hindi kagad siya pumasok sa silid ng kanyang papa dahil kinailangan muna niyang hamigin ang puso niya na napakabilis ang tibok. Subalit na bumalik sa isipan niya ang mukha ng lalaki. Ang tinig nito na medyo may accent. Kahit malinaw naman ang Ingles at higit sa lahat, ang katotohanang lumabas ng lalaki sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag ay lalo nagpatensyon kay Anika dahil malakas ang kanyang kutob na nakita na niya ng personal ang tao na katakda niyang paglingkuran. Buong umaga ay tensyonado si Anika habang naghahanda sila ng almusal sa kusina. Bago kasi sila magsimula ay pumunta roon ang mayordoma upang sabihin na dumating kagabi si Master Rafael Dizon. Lalo lang tuloy niyang nakumpirma ang kutob niya. Si Rafael nga ang lalaki na kita niya kanina nang ihain ng 2 helpers ang almusal na niluto ng kanyang ama sa dining area para sa kanilang amo. Ay sandaling nakalimutan ni Anika ang sarili niyang isipin. Nagkatingin na sila ng kanyang papa. Sana magustuhan niya. Huminga ng malalim si Anika at ngumitimpin sila ang braso ng kanyang ama. Papa, kung hindi niya magugustuhan, edi aalis tayo at pumalik ka na lang sa dati mong trabaho. Ngumiti ang kanyang ama at niyakap siya. Tama ka. Kaya mas kalbado na sila naghintay sa kusina. Nang muling bumalik ang mga helper, dala ang noon, wala ng lamang mga panagkainan, at binigyan ng papa niya ng thumbs up, isa ka lang sila nakahinga na maluwag. Pinuri ba niya ang pagkain niya? Excited namang tanong ni Anika. Natawa ang dalawa at umiling. Hindi ganong klase ng tao si Master Rafael. Mas mahirap makatanggi ng papuri mula sa kanya kaysa sa kanyang mga magulang. Pero wala man siyang reklamo at naubos niya ang pagkain. Ibig sabihin, gusto niya ang hinanda ninyo. Sabi pa ng isang helper na ang pangalan ay Rosie. Nagkatinginan sila mag-ama at sabay na napangiti. Masaya si Anika na mukhang nakahinga ng maluwag ang kanyang ama. Nabalik ang tingin nila sa bukada ng kusina nang sumulpot ang maedad na mayordoma at pumaling sa kanila mag-ama. Gusto ni Master Rafael na makita ang bagong staff members. Sumunod muna kayo sa akin, Chef Amando. At ikaw rin, Anika. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sandaling hindi nakahuma. Bahagyang kumunot ang noon ni Yolanda. May problema ba? Tanong na may edad na babae. Hinamig na Anika ang sarili at mabilis na umiling. Wala po. Follow me. Sumunod sila mag-ama sa mayordoma patungo sa ikalawang palapag at palapit sa pinto na malapit sa dulong silid. Napansin niya may 2 matangkad na Arabo na nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Mainit ang panahon, pero nakaitim na suit ang dalawa at seryoso ang mga ekspresyon ng mukha. Curious na pinakatitigan ni Anika ang dalawa. Sumulyap ang mga ito sa kanya at gumiti si Anika. Pero hindi siya pinansin ng mga Arabo at ibinalik ang atensyon sa pagtitig sa harapan na tila ba mga sundalo. Kumatok ang mayordoma sa pinto kaya bumalik doon ang atensyon niya. Enter. Utos sa otoridad na tinig ng isang lalaki mula sa loob. Binuksan ni Yolanda ang pinto at iminestra sila mag-ama na pumasok sa loob. Tumalima sila bago sumunod sa loob ang mayordoma at isinara ang pinto. Isang tingin niya sa silid ay napagtanto ni Anika na sa isang library sila. Malaki iyon. At sa gitna
ay may itim at malapad na lamesa na mas malaki pa sa dining table nila mag-ama sa kanilang apartment. May mga papeles, mga libro, at laptop na nakapatong sa lamesa. May malaking leather couch ang nasa tabi ng lamesa na iyon. Subalit wala pang ilang segundo, lumampas na sa mga iyon ang kanyang tingin. Dahil tila may magnet na humahatak sa kanyang atensyon, patungo sa isang bahagi ng library na malapit sa floor-to-ceiling glass windows. He was there, standing like a king as he gazes outside. Nang humarap sa direksyon nila ang lalaki, ay napansin ni Anika. Nakasuot ito ng gray pants at open-collared shirts. Maganda ang tidig nito na parang sa mga modelo at napansin niyang sa kanya direkta nakatingin ang lalaki. Wala siyang nababasang emosyon sa malamig nito mga mata, pero sigurado siyang nakilala siya nito. Medyo nalamig tuloy si Anika at nahiling na sana walang mapasin ang kanyang ama at si Yolanda. Lagot kasi siya kapag nalaman ng dalawa na nag-ikot siya sa loob ng mansyon. Kanina na walang permiso. Master Rafael, I would like you to meet Chef Amando Beredo and his daughter, Anika. They will be in charge of your meals for the next 2 months. Pakilala ni Yolanda sa kanila. Naglakad palapit sa kanila si Rafael, pero huminto rin. Ilang metro ang layo mula sa kanila. Sandaling pinakatitigan nito ang kanyang ama, bago muling ibinalik ang tingin kay Anika. Mahabang sandali ang lumipas, at nakaramdam siya ng pagkailang, dahil naramdaman niyang maging ang kanyang papa at ang mayordoma na nakatingin na sa kanya. You can all leave now. Sa wakas ay sabi ni Rafael na umupo sa leather couch at inalis na ang atensyon sa kanila. Yes, Master Rafael, sagot ang mayordoma at muling binuksan ang pinto upang sila ay makalabas. Subalit bago pa makahakbang si Anika ay muling nagsalita ang lalaki. You. Gulat na napalingon siya. Binubuhay na ni Rafael ang laptop na nasa harapan at sumulip sa kanya. Bring me something to drink. Napakurap si Anika. Bago pa siya makasagot, inalis sa ulit ng lalaki ang tingin sa kanya at parang di na siya nakikita. Yes, sir. Nausal na lang niya bago tuluyang lumabas sa library. Natigilan siya nang mapansin ang matamang tingin sa kanya ng mayordoma. Bakit po? Tanong niya. Maliban kasi kapag nasa dining room, ako lang ang pinapayagan ng Master Rafael na makalapit sa kanya. Kapag may kailangan siya, ako ang nagdadala sa kanya at hindi ang ibang helper. Dahil ayaw naman kung sino-sinong lumalapit sa kanya. Kaya nagulat lang ako na ikaw ang inutusan niya magdala ng maiinom. Sagot ni Yolanda na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi alam ni Anika kung ano ang sasagot. Kaya bahagyan na lamang siyang ngumiti. Dahil sa totoo lang, nagtataka rin siya. Baka ayaw ka lang niyang istorbohin sa pagkakataong ito, Ma'am Yolanda, sabi ng kanyang ama. Marahang tumango ang mayordoma at inalis na ang tingin kay Anika. Maybe. Anyway, Master Rafael prefers coffee. Ipagtimpla mo siya sa kusina at bumalik dito para ibigay sa kanya. Yun lang. At tuloy na naglakad palayo ang may edad na babae. Mabilis namang sumunod na mag-ama rito. Mabuti na lamang at kape ang gusto niya. The best kape ng unika iha ko bulong ng kanyang papa. Matamis na napangiti sa Anika at kumapit sa braso ng kanyang ama. Thank you, Papa. Sana nga totoo ang sinasabi nito na masarap siya magtimpla ng kape kasi gusto niya magustuhan ni Rafael. Baka sakali. May makita siyang ibang emosyon maliban sa poker face expression ng binata.